Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakila't mapagpala mong banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan. Maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso, at bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo ang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagam kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makatagad. Dapat bigkas ikaw po aking asahan, buksan pong pangunaw at kisipan na bawat napikinig, patuloy mo kami sama ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and belief in doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpurit, pasalamat, kalulatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako'y nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved noble evangelist, Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala, hindi natin malilimutan, mga minamahal, bagamat 20 years nang nakaraan, ang mga alaala turo na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at po'y nagpaabot ng paggalang, pagbatis, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, maging mana sa ibang bansa, sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, ating beloved Minister Poch, beloved Tin, kalamamahal sa buhay, at magandang hapon sa inyo lahat, sa pinagpala nating baguhan, mga viewers sa ating live webcast. At tayo po, mga minamahal, ay nasa pag-alala sa homegoing ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at parang napakabilis ng panahon. 20 years na, ang mabilis na lumipas. Ay ating talakayin, pamagatan natin, a life of honor. A life of honor, sa Tagalog, buhay ng karangalan. A life of honor, buhay ng karangalan. Kindly po, sa ating mga beloved Bible readers. The book of Psalm chapter 112, from verse 1 up to verse 3. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Kindly, beloved Doc, italon po natin sa verse 6. Kindly po, beloved Doc. The book of Psalm 112, verse 6. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa awit 112, ang talatay 1 hanggang 3. Purihin niyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay manatili magpakailanman. Dito po sa 6, mga minamahal, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalaalang walang hanggan. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak ng may kagalakan, at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapis na Kristo, ang ating Diyos sa langit na mabait, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang magpala ng kanyang banal na salita. A life of honor, o buhay ng karangalan. Itong ating nabasa, sinasabi sa verse 1 ng Psalms chapter 112, mga minamahal, sinasabing ang mapalad daw ay yung taong natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Hindi mapalad, mga minamahal, yung lahat ng bagay na nasa kanya na. Makakain niya ang gusto niyang kainin, mapupuntahan niya ang gusto niyang puntahan, gagawin niya ang gusto niyang gawin. Sa sanlibutan, ang tawag sa kanila, sinuwerte, mga minamahal.
Pag sinabing swerte, mga minamahal, it will happen once. At pagkatapos nun, mga minamahal, ay worst things naman ang mangyayari. Pero pag sinabing ikaw ay mapalad, sinasabi rito, mga minamahal, ikaw ay isang taong may takot sa Panginoon at ang ligaya mo, yung kagalakan mo, yung kasiyahan mo ay nasa utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At yan ang ating nakitang magandang halimbawa sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang katangian, mga minamahal, ng isang taong mapalad na may takot sa Panginoon na ang kagalakan ay gawin, sundin, mga minamahal, ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, mga minamahal, walang nabawasan sa banal na kasulatan, walang dagdagan. Kung anong nakasulat from Genesis to Revelation and Revelation going back to Genesis, mga minamahal, yon ang ating napakinggan, yon ang nakasulat, yon ang ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang sabi ng verse 2, mga minamahal, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaya yung pagiging mapalad, mga minamahal, ito ay minamana. Yung salitang mapalad, yung pinagmulan ng sinasabing magandang kapalaran nagmula sa Diyos, ay minamana ito, mga minamahal. Ang sabi sa ating nabasa, mga minamahal, magiging mapalad ang kanyang binhi, ang kanyang lahi sa lupa ay magiging makapangyarihan. At ang sabi ng verse 3, ano ang meron sila? Ang sabi, kaginhawahan, kayamanan, ang nasa kanyang bahay, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Kaya nga ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, hindi kagaya ng ibang pastor na nagsimula, mga minamahal, ang kanilang ministeryo, nasa kasaganahan na. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay nagsimula sa kahirapan, mga minamahal. Patotoo nga, mga minamahal, ng ating beloved our evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, paano sila ikinasal ng ating beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear? Para sa mga hindi pa nakakaalam, mga minamahal, dahil 2004, ang homegoing ng ating beloved Mama Dear, yung mga isinilang nung panahon na yun na bata pa at hindi na unawaan o napakinggan pa ang buhay na patotoo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa television program mismo, sinabi ng ating beloved Arbor Evangelist, mga minamahal, hindi kayamanan ng kanyang hinala, hindi ka ginhawahan ng maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga isang araw sila'y humahayo, ang ating iginagalang mahal na pastor ay nasa jeep at nangangaral na ang Diyos ay magpapala at magpapasagana ng buhay. Isang taong attorney na nakaupo doon, mga minamahal, ang nag-persecute sa ating beloved honorable pastor na sinasabing, sinong Diyos ang sinasabi mong magpapala sa iyo? Tignan mo ang iyong kalagayan sa mismong barong, sa iyong pantalon na halos labas na iyong tuhod, sa iyong sapatos na ito'y nakangiti na sa akin. Ganon inalimura ang ating beloved honorable pastor. Nung tao na yun na sinasabing siya daw ay attorney, sino daw Diyos ang magpapala sa ating iginagalang mahal na pastor? Ang simpleng sagot ng ating ginagalang mahal pastor, ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ang Diyos na aking nakilala, ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kung sa lupa man ay hindi ako pagpalain na maglilingkod pa rin ako, sapagkat ang hinahanap ko ay ang nakita ang pangakong buhay na walang hanggan. Pagkatapos magsalita ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal, yung mga taong nakalangang upo doon sa jeep, lahat sila ay nagbigay ng blessing na pahiya sa kanyang sarili, yung nagsasabing siya daw ay attorney, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng ating beloved honorable pastor, paano sila ikinasal ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal? Pagkatapos ng kasal, pumunta sa sari-sari store. Anong handa, mga minamahal? Soft drinks. Yung soft drinks noong 1964 na Santa at saka biskwit, mga minamahal. Yun ang kanilang sinimulan. Doon sila nagsama. Ang ating beloved Mama Dear, ating beloved Armastan Pastor, mga minamahal, hindi siya nagsabing ito, sa ating unang pagsasama, ito ang ibibigay mo sa aking buhay, sa ating pag-iisang dibdib, yung ating mga ninong at ninang pinakain ng biskwit, mga minamahal, at saka Santa.
Sabi na ating inagalang mga pastor, ayan ang biskwit, o ayan ang santa. O sige, kumain na kayo dyan, naalis na kami. Pero ating beloved Mama Dear, mga minamahal, sumama ng taus-puso ng may kagalakan sa lalaking inilaan sa kanya ng ating mahal na Panginoon na ito pala'y man of God na gagamitin ng ating mahal na Panginoon. At yun na kanilang buhay sa loob ng 15 taon, mga minamahal, hanggang sa dumating mga beloved children, nasa kahirapan, nasa karamdaman, mga minamahal. Pero sinabing hindi hinanap ang kayamanan. Isa pa sa patotoo ng ating ginagalang mahal pastor, aking maalala, mga minamahal, nakapag-isip siya'y maghanap buhay, magtinda ng candy. Pero sa kanyang panaginip, mga minamahal, sa kanyang panaginip, yung kanyang candy ginawa, mga minamahal, ibinuhos niya sa kanyang ulo. Ibinuhos niya. At nang siya'y magising, kanyang naunawaan na hindi ito ang tawag ng mahal na Panginoon sa akin na ako'y maghanap buhay. Dahil inisip niyang tumulong sa iglesia kung saan sila naroon noon, mga minamahal. Muli siyang nanaginip, mga minamahal. Ang ating iginagalang mahal na pastor, mga minamahal, siya po ay pumupunta sa bawat lugar at pagkatapos, mga minamahal, siya ay nag-uutos at pagkatapos ang mga tao ay nagdadala ng blessing. Naunawaan ng ating ginagalang mahal pastor, management sa iglesia, pangunahan ng iglesia, mga minamahal, ituro ang tamang salita ng Diyos. Walang bawasa, walang kulang, walang dagdag. Kung ano nakasulat, yan ay ipapangaral. At lahat ng napakinig, tayo nakapakinig, ay tinupad natin kung ano ang sinabi. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mapapakinggan natin patotoo, kahit kanina, kahit paulit-ulit, ay parang bago para sa atin. Isang pamilya, bagamat nakapag-aral, isang engineer, walang trabaho, nagkaroon ng pamilya, mga minamahal, saan nakatira? Sa napakaliit na garahe. Bawat kilos, yun na ang parte ng kanilang bahay, yun na ang pasalidad, mga minamahal. Subalit, hindi siya pinayagan ng ating beloved honorable evangelist na pumunta sa ibang bansa. Simple ang sinabi. Anong sabi? Magtapat ka sa lahat ng bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Pinagpala ba? Pinagpala, mga minamahal. Ano ang ating napakinggan, mga minamahal? Lumipat sa bungalow, lumipat sa 10th floor, ngayon may paupahan na, may sarili ng kumpanya, gumraduate na mga anak, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong kayaman ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Sa taong mapalad na may takot sa Diyos na sinasabing ang buhay na may karangalan, ito ang meron sila, yung buhay na may karangalan. Anong kayamanan at kasaganahan? Sinasabi ang paglago ng banal na iglesia. At tayo'y bahagi sa iglesia. Tayo ngayon ang pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ang mahirap ay yumaman na, ang walang karangalan na ay nagkaroon ng karangalan na ating napakinggan, mga minamahal. Kahit pandemic pang dumating, ang mga anak ng Diyos ay may hanap buhay. Hindi pinabayaan ng ating mahal na Peso Kristo. Pataas ng pataas ang posisyon, palago ng palago, parang ginhawa ang kanilang buhay. Bakit, mga minamahal? Yun ay naging mana natin mula sa mapalad na tao sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, sapagkat ang meron sila ay buhay ng karangalan na ang tanging sinandigan ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 3, mga minamahal, kaginhawahan, kayamanan ang nasa kanilang bahay, ang kaniyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Yung sinasabing righteousness will remain forever, yan ang mahirap. Yung mananatiling katwiran. Dahil ang tao, hindi nabubuhay sa katwiran, mga minamahal. Nabubuhay ang tao sa panalaman sa kapwa. Pero yung mapalad na tao, may takot sa Diyos, may buhay ng karangalan, sinasabing ang kanilang katwiran ay hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon na nanatili sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ang sabi ng verse 6, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Hindi siya makikilos. Ano man ang mangyari, mga minamahal. Noong overnight prayer natin sa Marilao, mga minamahal, isang patotoong aking napakinggan. Ewan ko kung napakinggan nyo na, pero dito sa Amoranto ito, pinatotoo, mga minamahal.
isa nating kapatiran dyan ang nakatayo. Nagkaroon siya ng vision, mga minamahal. Paglabas ng ating beloved Honorable President the Lord mula sa pastoral house, mga minamahal. Dahil kahit tapos na ang pagpupuli sa pastoral house, ang ating beloved Honorable President the Lord ay nasa tuhod pa rin ang panalangin upang i-back up ang bawat isa, mawalhating makarating, walang hadlang, walang magagawa, ang kapangyarihan ng kaaway, ang lahat ay makarating na mawalhati sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nasa gate pa lang ang bawat isa, ang maging sa mga baguhan ay makadama ng kapangyarihan at presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, yan ang ating naramdaman. Kahit ako, sa unang pagdalo ko ng 1989, naketong ang aking karamdaman, pagpasok ko dyan sa main entrance, mga minamahal. Hindi na ako nakaupo. Bakit? Grabe ang aking pag-iyak. Sa bawat sinasabi sa pulpito, parang sibat na tumutusok sa aking puso. Kaya nga nung sinabing, ang bagol ay tumakbo sa harapan, unang-una ako, nakipag-unahan ako ang unang-unang pumunta sa harapan. Kaya naman, nang ako'y ipanalangin sa pangalan ni Jesus, ipinalayas ang karamdamang ketong, yun na ang una't huling gabi ng aking buhay na ako ay may ketong. Pumunta ako rito may ketong, pagpasok ko dyan, ang nadama ko'y kapangyarihan, kagalakan na ng Espiritu Santo. Umuwi ako walang ketong. Hanggang ngayon, by faith, almost 34 years, walang ketong sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo doon sa vision ng ating mahal na kapatid. Paglalabas pa lang ating beloved President the Lord, mga minamahal, nakita niya, pero nandyan siya. Biglang nagliwanag ang buong paligid, mga minamahal. Paglabas ng ating beloved President the Lord doon sa sasakyan, laksa-laksang anghel ang nakapaikot at nauuna ang mga may karwahe, mga minamahal. Yung mga nakasakay sa kabayo, may mga hawak silang malalaking tabak, mga minamahal. At linis ang daan. Ang ibig sabihin, lahat na masamang espiritong demonyo na madadaanan, lahat sila ay yuyuko sa ating beloved President the Lord. At yung mga anghel nasa unahan, tatagpasin sila, mga minamahal. Kaya habang yumayaon, papunta sa gawain, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nagtakbuhan ang mga demonyo. Kaya pala gayon na lamang, pagdating dito, wala ng demonyo. Ang demonyo, kahit ketong, cancer, TB, diabetes, ang makaramdaman na walang kagalingan, wala ng demonyo. Sa pastoral house pa lang, pinagtatagpas na ng mga anghel ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At pagdating dito, mga minamahal, ang nakita ng kapatiran nating nagbisyon, hindi natin nakikita pero nakita niya. Pagpasok sa gate 3 ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ito ay nagkaroon ng napakalaking anghel, nakapaikot ang lahat, mga minamahal, sa ating itong venue. Kung nasaan ang venue, nakapaikot ang mga anghel. At ang tent na to, mga minamahal, ay puno ng mga anghel, nakabantay sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya hindi nakataka, mga minamahal, kung bakit sa Jesus Miracle Crusade ay naganap ang mga himalang hinahanap ng iba. Nakita natin ang hindi nila nakikita, napakinggan natin ang hindi nila napakinggan. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, ang mapalad na tao na may takot sa Panginoon, ang sabi, hindi siya makikilos at siya'y matuwid na maaalala magpakailanman. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, palaging alaala. Mula sa langit, palaging alaala ng Diyos na makapangyarihan na bago pa man sambitin ang panalangin na kapag tayo lumapit, may karamdaman na may mga problema sa salita pa lamang ng ating mahal na magulang sa Panginoon na hindi pa natatapos sa kanilang sinasabi, magaang na ang ating pakiramdama. Pag-uwi natin, lutas ang ating problema, magaling ang ating karamdaman, ang ating mga financial problem, mga marital problem, kadaka ay nagiging magaang at nilulutas ng ating mahal na Panginoon. Yan ay sinasabing buhay ng karangalan. Ang meron niyan ay ang mga tunay na tao ng Diyos. Dahil kalakip nito, sinasabi kung tayo may buhay na karangalan, sinasabing a life of honor, ang sabi rito, precious in God's eyes. Precious in God's eyes dahil meron tayong buhay ng karangalan. Kaya tayo mahalaga sa mata o paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kindly po.
The book of Psalm, chapter 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. The book of Revelation, chapter 21, verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Verse 8. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. God bless you po. Mga awit, Kapitulo 116, versikulo 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 4, talon sa 8. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang panambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosam at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung daw taong may life of honor o buhay ng karangalan, ang sabi, siya ay precious in God's eyes. Siya ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaya nga, sa paningin ng Panginoon ay merong isang mahalagang bagay, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng mga banal. Ganong kahalaga, mga minamahal. Ang ibig sabihin, sa lupa pa lang, sigurado ka na. Pagpikit ng mata mo, merong nagpapahalaga sa'yo. Yung lumikha sa'yo, ang nagpapahalaga sa'yo. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang kamatayan, ipakikita ng ating Diyos na mabait sa langit na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Kaya nakasulat sa banal na kasulatan, precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Ang ibig sabihin, dahil mahalaga ka sa paningin ng Panginoon, 100% wala ka sa impyerno. Sa lupa pa lang, kaya mo nang ipagsigawan na ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil sa lupa pa lang, sigurado mo na may Diyos sa langit na magpapahalaga pagpikit ng mata mo. Isa uling patotoo. Sa dako naman ng Balaba, isang batang 6 years old, hindi pa sila na-save, mga minamahal. Ito ay patotoo niya nung na-save na sila, nung siya ay naging teenager na. Ang sabi niya, mga minamahal, siya daw ay nanaginip. Dinala daw siya ng nakaputi sa langit, mga minamahal. Pagpunta niya sa langit ay meron siyang babaeng nakitang napakaganda at batang-bata na sumalubong sa kanya at napakaganda ng ngiti, mga minamahal. Dumating ang panahon na save na sila. Nabuksan yung ating Bible study noon sa Balaba 2008, mga minamahal. Nauso na yung ating kalendaryo. So yung kanyang lolo at lola bumili ng kalendaryo, idinikit doon sa venue natin. Dahil yung venue natin sa Bible study, mga minamahal, doon sila mismo nakatira. Pagdikit ng kalendaryo, ang sabi niya, Lolo, Lola, yan nakalakay sa kalendaryo, yan ang babaeng nakita ko sa langit. Sino ang tinutukoy niya, mga minamahal? Walang ibang ating beloved, Arabastan Pastor, our beloved Mama Dear. Hindi pa siya save nun, bata pa lang siya. Nagkaroon na siya ng ganung palaginip. At ang nakita niya sa langit ay yung nasa picture, walang ibang ating beloved, Arabastan Pastor, our beloved Mama Dear. Sa makatuwid, tama ang sinabi ng banal na kasulatan. Kapag ikaw ay may buhay ng karangalan, sarap ng Diyos, pagpikit ng mata mo sa lupa, 100%
nasa piling ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang pag-alilangan yan, mga minamahal. At hindi lang yung bata na yon ang nagpatotoo. Napakaraming nagpatotoo, mga minamahal, na ang ating beloved, almost pastor, our beloved Mama Dear, ay nasa piling ng ating mahal na Panginoon. At wine-welcome pa nga yung mga iba nating kapatilang nauna na sa atin sa langit, mga minamahal. Kaya ang sabi rito sa verse 8, ang langit ay para doon sa buhay ng karangalan. Mga mapalad na taong may takot sa Panginoon, naging mahalaga sa Panginoon ang pagpikit nila sa lupa. Pero ang sabi, mga minamahal, sa mga duwag, sa hindi mananampalataya, at sa kasuklam-suklam, at sa mamamatay tao, mga pakiapid, manggagawal, mga sumamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Saan ang kanilang bahagi? Sa langit ba? Ang sabi, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kabaligtaran nito. Pag naduwag kang magpatuloy maglingkod sa Diyos, pag ginawa mo ang lahat na nakasulat dito, mga minamahal, napakinggan mo lang na merong langit at nagpapahalaga sa mapalad na banal pagpikit ng kanyang mata. Pero hindi mo makakamtan. Dahil ang sabi, kung ikaw ay maging duwag at hindi mananampalataya at ginawa mo ang kasuklam-suklam sa harap ng ating mahal na Panginoon, hindi langit ang bahagi mo. Ang sabi, ang bahagi mo ay ang dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Kaya dito sa verse 4, mga minamahal, ano ba ang langit? Anong meron sa langit, mga minamahal? Ang sabi ng verse 4, papahira niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan o ng hirap pa man. Ang bagay ng una ay naparam na. Babalikan natin yung Kristiyanong ayaw ng problema, mga minamahal. Hindi nga pwede nating sabihin ayaw natin ang problema. Darating at darating ang problema. Dahil kung ayaw natin ang problema, mga minamahal, gagayahin natin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Lahat ng problema, hinarap ng may tapang, may pananampalataya at hindi na duwag, mga minamahal. Hinarap nilang may tapang. Ating beloved, almost pastor, our beloved Mama Dear, actually ako nagulat ako. Kasi yung aking mahal na nanay, bagamat kami mahirap lang, 5 kaming magkakapatid, pag siya'y nanganak, kahit mahirap kami, meron naman kami mga tiya, meron kami mga pinsan, kasama namin sa bahay yon. Yung aking mahal na nanay, hindi siya hawak ng tubig, hindi siya maglalaba. Yung mga pinsan at tiya namin, kasama namin sa bahay. Bakit? Dahil delikado nga yung binan. Pero nagtaka ako sa ating beloved Mama Dear. Sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, nasave ako ng 1989, September 27, dahil gawa ng gaganaping krusada sa dako ng Luneta ng November 3, starting November 3. 10 days yun, mga minamahal. Araw-araw na kusada. At ang ating beloved Mama Dear noon, mga minamahal, ay nagdadalang tao sa last baby. Nanganak ng November 1, November 3 yung ating krusada. Ako'y nagtaka, mga minamahal, ang aga ko doon sa Luneta, yung ating beloved Mama Dear ay nag-MC na, tumayo na, mga minamahal. Nanganak ng November 1, November 2, hindi pa halos nakapahinga. November 3, nasa Luneta na. Kabalikat na ang ating iginagalang malapastor para ipagpatuloy, itaguyod ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ako'y nagulat, mga minamahal. At hindi ko naman nakita nagkasakit ang ating beloved Mama Dear. Dahil lumipas ng panahon, at 1991, January 4, ako po ay nag-worker na, pumasok na ako sa loob, walang labasan, mga minamahal, Nakakasama kami, mga minamahal, sa loob ng pastoral house, parang isang pamilya. Hindi ko nakita, mga minamahal, na nagkaroon ng binat ang ating beloved Mama Dear. Sa madalit salita, mga minamahal, yung sinasabing kaginhawahan at kayamanan ay kalusugang nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sisirain mo, mga minamahal, ang rules na medisina. Dahil ang rules ng mahal na Panginoon, yun ang magaganap sa iyo. Ang kalakasan mo, ang buhay mo, ang kasaganahan mo ay manggagaling sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi na duwag.
Hindi inalis ang pananampalataya, bagkos lalong nanatili sa pananampalataya. At kung ayaw natin ang problema, ang sabi, may langit na naghihintay. Sa langit, walang problema. Ang sabi, walang pag-iyak, walang pagluha, walang kamatayan, walang dalamhati, walang pananambitan, at ang unang bagay ay naparang na. Kung ano ang meron sa langit na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo'y nasa langit na, dahil meron tayong buhay ng karangalan, sinasabing a life of honor, at pagpikit ng ating mata, precious tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sigurado tayong yung gusto nating walang problema, makakamta natin yan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pero pag hindi ka nagpatuloy, mga minamahal, yung ayaw mong problema, lalo kang magkakaroon ng malaking problemang walang katapusan. Bakit? Sinasabing itatapon sa tinatawag na lake of fire na siyang second death o ikalawang kamatayan ang mga duwag at hindi mananampalataya. Kaya pagkatapos nating maging mahalaga sa harap ng Diyos, ang kailangan natin sinasabing guidance from above. Guidance from above, ang ibig sabihin niyan, gabay mula sa itaas. Anong ibig sabihin? Basahin po natin. Kindly. The book of the prophet Haggai, chapter 2, verses 4 and 5. Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, O Joshua, son of Josedek the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts, according to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt. So my spirit remaineth among you. Fear ye not. Hagay Kapitulo 2, versikulo 4 at 5. Ganyo'y magpakakas kayo ngayon, O Zerubbabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Zerudak, na pangulong saserdote, at magpakalakas kayo, kayong buong bayan, sa lupain, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsigawa, sapagkat ako'y suma sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ayon sa salitang aking itinipan, at sa iyo ang kayo'y magsilabas sa Ehipto, at ang aking espiritu ay nanahan sa inyo, huwag kayong mga takot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pamalakpak tayo ng malakas. Palaging malakas na palakpak na may pasasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil hindi natin tayo kung araw ng bukas, papalakpak pa tayo. Kaya habang nasa atin pang kalayaang pumalakpak tayo, mga minamahal. Dahil kung bawiin ng Diyos ang kanyang pinahiram na buhay at hindi tayo sa langit pumunta, hindi na tayo makapapalakpak. Kaya habang nasa atin ang pagkakataon, lahat magsabi ng praise the Lord. Guide us from above. Anong ibig sabihin? Sa ating nabasa sa Haggai chapter 2 verse 4, ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kay Josue, magpakalakas ka ngayon. Ang sabi, ikaw ay magpakalakas sapagkat ako'y sumasayo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa verse 5, sinasabi rito, mga minamahal, ang aking espiritu ay nananahan sa inyo, huwag kayong matakot. Ito palang sinasabing guidance from above. Pag ikaw ay may buhay ng karangalan, at ikaw ay mahalaga sa paningin ng Diyos, mga minamahal, inihanda ng Diyos yan para sa'yo. Ang sabi, habang nabubuhay ka, meron kang sinasabing gabay mula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Subalit sabi ng ating nabasa, ang gabay na ito ay makakamtan mo kung ikaw ay magpapakatapang. Kaya palang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, hindi natin nakakitaan ng kahit na konti lamang karuwagan, mga minamahal, patuloy ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Naalala ko sa meeting namin, nung maging presidente ang ating beloved former President Ramos, mga minamahal, meron tayong isang kapatiran na nasave, na dating satanic, na bumibili, mga minamahal, ng bata, at ito ay kinukuha yung dugo, iniinom, at pagkatapos susunugin yung bata, kakainin nila sa katauhan ng ating beloved brother, Major Nagin. So nasave siya, mga minamahal, nasave siya. Nakita niyang gawain natin sa Luneta. Doon naman sinasabi ng ating ginagalang mahal na pastor na siya ay magpapaulan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, pag hindi mo lang, that was May 1992, drought noon o tagtuyot, mga minamahal. Ito namang si beloved Major Nugget, mga minamahal, wala na siya sa tungkulin.
Dahil nirat-rat sila, patay lahat ng kanyang kasama, pinagbabaril sila. Siya lang ang nabuhay. Ang layunin pala, mga minamahal, nasa hospital siya, kaya pinakita sa akin yung kanyang tiyan, ang sabi niya, ang loob ng kanyang bituka, kaya konti siya kumain, mga minamahal, yun ay puro plastic na lamang, pinagduktong-duktong na bituka, at puro tahiyan, stitches, napakarami. Pinakita niya sa akin yun, mga minamahal. So, sinabi niya sa sarhento niya, sarhento, buksan mo ang TV. Ang lumabas, Jesus Miracle Crusade. Ilipat mo ng channel, lahat ng channel sa loob ng hospital, Jesus Miracle Crusade ang kanyang napapanood. Sa madalit salita, naipalabas na siya. Namasyal daw siya sa luneta. Napakinggan naman ang decree ng ating ginagalang malapastor. Ang sabi niya, ito ang gusto ko, barilan. Babalikan kita sa May. Pag hindi umulan, pauulanan kita ng bala. Dala ng ating beloved Major Nugget yung kanyang 45, mga minamahal. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, habang siya'y papalapit, mga minamahal, biglang umulan, pagtayo ng ating ginagalang mga pastor, bumagsak ang napakalakas na ulan, mga minamahal, at ang kanyang tuhod daw ay nanghina, mga minamahal. Lumapit siya sa harapan, walang nakakalam, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Paano natin siya nakilala? Dahil nagpatuto na siya, mga minamahal. So ngayon, palahon ng ating beloved former President Ramos, mga minamahal, pumunta siya sa pastoral meeting namin. Mahal na pastor, meron po akong mission. Meron akong mission order galing sa ating presidente. Ito ang aking license sa 45, ito ang aking mission order, kasama ang 25 aking tauhan, ako daw ang magiging personal bodyguard nyo, sabi ng ating mahal na presidente. Meeting namin yon, mga minamahal. Lahat ng papeles ipinakita sa ating ginagalang mahal pastor. Mission order, license niya ng barel, at yung kanya mga tauhan, pero hindi niya kasama, pero sinabi niya, 25 tauhan ang itinilaga, kasama niya para maging personal bodyguard ng ating ginagalang mahal pastor. Anong sabi ng ating ginagalang mahal pastor? Major Nugget, beloved Major Nugget, pakisabi sa ating mahal na presidente, maraming salamat sa kanyang pag-aalala sa akin. Pero hindi ko na kailangan ng personal bodyguard dahil sa langit, maraming Diyos na isinugo, maraming anghel na isinugo ang ating mahal na Panginoon. Isipin niyo yan, mga minamahal. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi sila natakot. Bagkos nagpatuloy, mga minamahal, dahil meron palang sinasabing, guide us from above, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magpakatapang ka lamang, magpakatapang ka. Magpakalakas ka, ang sabi sa verse 5, ang aking espiritu ay sumasayo. Ano ang nasa atin? Hindi masamang espiritu. Ang sabi, guide us from above, walang iba, espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya hindi ka-taka-taka, ipinakikita yan sa vision ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kung saan naroon ang lugar ng gawain, kung saan naroon ang lugar ng man of God. Sa vision, makikita mo, ang nakatayo roon ay laksa-laksang anghel na guwardiya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagkatapos nito, mga minamahal, merong sinasabing, passing on the legacy. Dahil meron tayong guidance mula sa kitaasan, meron tayong gabay, mga minamahal. So, ang magagawa natin, sinasabing passing on the legacy. Nang ibig sabihin ito, mga minamahal, pagpasa sa pamana. Kasi meron tayong sinasabing a life of honor o buhay ng karangalan, dapat meron tayong ipapasang pamana. Ano ba yung ipapasa nating pamana? Magpamana ka ng bahay, ng lupa, ng kotse, ng negosyo, mga minamahal, baliwala yan. Baliwala. Walang kwentang inheritance yan, mga minamahal. Pero anong sinasabing pamana? Sinasabing passing on the legacy o pagpasa sa pamana. Basa po, kindly. The book of Psalm, chapter 79, verse 13. So we, thy people and sheep of thy pasture, will give thee thanks forever. We will shew forth thy praise to all generations. Mga awit, Kapitulo 79, versikulo 13. Sa gayoy, kaming iyong bayan
at mga tupa sa pastulan mo magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Passing on the legacy o pagpasa sa pamana. Ang sabi, mga minamahal, yung daw tunay na lingkod ng Diyos na sinasabing a life of honor o buhay ng karangalan, ang sabi, siya daw ay bayan at tupa sa pastulan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay considered as bayan ng Diyos at tupa sa pastulan ng ating mahal na Panginoon. Kaya meron kang sinasabing pagpasa sa pamana. Ano yung ipapasa mong pamana? Ang sabi sa last place, mga minamahal, aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi. Ito yung ipamamana mo. Ito yung ipagsasabi mo. Ito yung ipagsisigawan mo. Ito ang iiwanan mo sa karap na kausap mo. Patuto ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, yung iba uwi sa probinsya, umuwi lang sa probinsya. Pagbalik, ganun lang, walang nangyari. Diba? Pag umuwi ka sa probinsya, mga minamahal, pagkakataon mo na yan, ipasa yung pamana. Ano yung pamana ipapasa mo? Ang sabi, bayan ka ng Diyos, tupa ka sa pastulan ng Diyos, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay may buhay na may karangalan sa harap ng ating mahal na Panginoon, mahalaga ka sa paningin ng ating mahal na Panginoon, at meron kang gabay mula sa kitaasan, ikwento mo ang lahat ng mabuting bagay na ginawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Sa kausap mo, maging sino man yan, maging kamag-anak mo o kakilala mo, yan ang ipamamana mo. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, yan ang kanilang pinamamana. Nagsimula iglesia sa ating beloved Honorable Evangelist with the Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved almost not pastor, our beloved Mama Dil, sila ang humahayo. Sa basketballan, ang kwento ng ating beloved Mama Dil, kukunin ng ating ginagalang mahal pastor ang bola at sasabihin, mga kapatid, meron akong magandang balita. Ipangangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, sasabihin ang Diyos ay makapangyarihan, nagpapagaling, nagpapala, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos ng maiksing preaching, ating beloved Mama Dear, walang gitarista, walang instruments, walang instrumentalist, ay aawit sa altar call, mga minamahal. Ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi ikinahiyang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa umabot na sa final event, hanggang sa talipaw, hulos-hulo na sa lugar ng mga abusiyap na ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito ang sinasabing passing on the legacy. Ibig sabihin, magpasa ka ng pamana na ang mawawalhati ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil kung umuwi ka sa probinsya mo, agaya ng patutunan ating mahal kapatid kanina, nakakabless, maraming sinabi yung kanyang kababata, mga minamahal, o hanggang doon lang. Hindi ba? Sabi niya, bakit di ka sa akin? Ako may sasabihin sa'yo. Sinabi niya kung ano ang buhay niya. Sinabi niya, siya'y pinagpala. Saan? Sa paglilingkod niya sa mahal na Panginoon. Saan? Sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dahil meron siyang isang pastor na tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dapat hindi natin ikakahiya yan. Yan ang pamanang iiwan natin, mga minamahal. Dahil kung umuwi ka sa probinsya mo, meron kang nakilala. O kahit bigyan mo pa ng 1 milyon yan, pag alis mo, ubos na 1 milyon. Pero ang iwan mo sa kanyang legacy, pamana, ipakilala mong may Diyos siyang dapat paglingkuran, ipakilala mo sino ka dati, sino ka ngayon, ito ka na ngayon, ikaw ay sinasabing isang Kristiyanong may buhay na may karangalan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing mga minamahal, pagpasa ng pamana, ang ipamamana mo ay makilala nilang merong Diyos na dapat paglingkuran. At pag nagawa mo yan, ang sabi, memories are powerful remedy. Memories are powerful remedy. Itong huli nating bersikulo, sinasabing ang mga alaala ay magiging mabisang lunas. Kaya pag nasa pagsubok tayo, isipin natin, 1 taon lang ako nasa pagsubok. Sabihin na natin na 10 years, ang aming mahal na magulang sa Panginoon 15 years ang pagsubok na natili pa rin sa buhay na may karangalan. Walang tali kurang paglilingkod
hanggang ngayon nasa tuhod pa rin ang panalangin? Hindi ba? Yung sinuong sa talipaw sulod ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, yun ay isang paglagay ng buhay sa panganib. Gano'n na bang nasuong ng ating buhay? Wala pa, mga minamahal. Very little yung ating nararanasang mga trials. Very little yan. Napakaliit niyan, mga minamahal. Sa financial problem, anumang problema natin, mga minamahal, alalahanin natin kung ano ang dinanas ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa mga sisters, ina ng tahanan, balikan natin ang alaala ng ating ginagalang, ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Walang reklamo, may makain, walang makain. Ang lalabas sa mga labi, purihin pa rin ang ating pinakamamahal na Peso Kristo hanggang sa huling ng hininga ng buhay, mga minamahal. Nakaalalay, nakaagapay sa ating iginagalang mahal na pastor. Yes, sinasabing memories are powerful remedy. Alalahanin mo ang mga alaala ay magiging mabisang lunas. Pag nasa pagsubok ka na, huwag mong alalahanin yung kinuwento ng lolo mo, yung kinuwento ng lola mo, yung kwentong barbero ng kapitbahay mo na pinatawa ka lang, huwag mo yan alalahanin. Ang alalahanin mo ang buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At ang alaala na yan ay magiging mabisang lunas anuman ang dinadanas mo ngayon at mananatili kang Kristiyanong may buhay na karangalan. Last verse, kindly po maghanda ating manugtog mga magpaawit. In the book of Philippians chapter 1 verses 10 and 11, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 10 at 11. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Dito po sa 11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamagitan ni Jesucristo sa ikaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Pumalakpak tayo ng sabay-sabay sa ating last verse. Masayang palakpak na may pasasalamat. Ang lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Memories are powerful remedy o ang mga alaala ay mabisang lunas. Kaya ang sabi ng verse 10, kilalanin ang mga bagay na magagaling. Yun ang ating aalalahanin, yung mga bagay na magagaling. At yan ay makikita natin sa buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Babalik-balikan lang natin. Ikwento nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, mga minamahal. Para palaging fresh sa inyong alaala sa kanila. Tatanda rin silang alaala nila at magiging memories are powerful remedy sa kanila yon. Na kung maranasan nila ang pagsubok, maaalala nila ang buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang sabi, kilalanin mo ang magagaling na bagay at maging tapat at walang kapintasan hanggang sa arawan ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya ating mahal magulang sa Panginoon, nag-ingat mga minamahal, nag-ingat. Iningatan yung kanilang sarili na walang tungis kapintasan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 11, napuspos ng bunga ng kabanalan. Ang sabi, saan tayo mapuspos? Hindi sa galit, hindi sa inis, kundi sa bunga ng kabanalan. Isang alaalang nakita rin natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon. And finally, ang ating kalagayan ay sinasabing a life of honor o buhay ng karangalan sa harap ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Lahat po tayo tumayo. Kung meron kayong dalang baguhan, mga minamahal, huwag kayong magmadaling umalis, baka biglang mag-rapture. Para sa atin, ito'y biyaya ng Diyos, mga minamahal. Dahil hindi natin alam, naghirap ang ibang bansa, nagkalindol, kung ano ang nangyari. Samantalang tayo rito, kanina pa tayong masaya. Kanina pang bagaan ang ating pakiramdam sa napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kayong magmamadali. Yung mga baguhang kasama nyo, yayain nyo sila sa harapan. Left and right wings, nasa ilalim, nasa labas ng benyong ito. Hihintayin namin kayo habang tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit.
Hallelujah. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Ang langit ay para sa iyo. Ikaw na banal ng Sa ating mahal. katulad ko na naghahanga, Kung ito ang iyong hahangarin. nagsusumikap, nagtitiis upang makarating Ano ang ating panalangin? ang panalangin Hallelujah. ay pagpalain Tayo'y na pagpalain. makarating Na makarating sa piling ng ating mahal na sa Panginoon. iyong Hallelujah. piling at ang pasanin ay iyong hawin. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang nasa atin ay pag-ibig ng ating Ang mahal. si Jesus at siyang pag-asa Ang ko. tangi nating pag-asa. Ang tagumpay ko ay matatamo Hallelujah. kung masusumikap at magtatapat sa Panginoon. Tayo'y magsusumikap at magtatapat. Ang panalangin Ating panalangin na tayo'y pagpalain. ay pagpalain Magkakaroon ng kaganapang makarating na makarating sa iyong piling Hallelujah. Hallelujah. at ang pasanin ay iyong gawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Hallelujah. kung ako ay nasa langit. Tayo'y nasa langit na ano ang ating madarama. Anong biyaya ang magdadala? Ligaya ang ating madarama. Do'y walang iwan. Walang iyaya, Anong saya anong ang makapili ng ating mahal na ang Panginoon. makapiling Hallelujah. Hallelujah. ang panalangin Hallelujah. ay pagpalain na magkarating Hallelujah. sa iyong piling at ang pasanin ay iyong gawin. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Ulitin po natin ang third stanza. At kung ako ay nasa langit, hallelujah, ay nasa langit. anong ligaya ang ating madarama. Anong ligaya ang magdadala? Tuwa'y walang iyak. Doon ay walang iyakan. Anong siya ang nakapiling? Hallelujah. Hallelujah. Ang panalangin Hallelujah. ay pagpalain. Ating beloved Lord and Preacher, Father, ating beloved Lord and Preacher, Father, At ang
ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa Oh, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakapalad niyo po, maminamahal. Praise the Lord, na mga nakapakinig ng tunay at purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala rito sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa panguna po ng ating kagalanggalang Evangelista Will Estrada Almeida, kagalanggalang nas ng Pastor Linia si Almeida Maminmal. Ito po ang buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. Lakip ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya kapag kayo po'y tumalima sa pananawagan sa inyo ng ating mahal na Panginoon, sigurado ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan, mga minamahal. 4 po yan, kinakailang maliwanag po na inyo pong matanggap yung 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya sa nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na pong ibang Diyos na minamahal. Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay maguli. Maminamahal, praise the Lord. Siya po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Siya po ang ating dadalanginan, siya po ang ating tatawagan, wala na pong iba may namahal. Praise the Lord. Pangalawa po ay pagsisisi. Ito po, maminamahal, ay pagtalikod sa buhay na makasalanan na hindi mo na babalikan pa. Ayaw mo na magkasala muli. Maminamahal, hallelujah. Kapag nakita ng ating mahal na ikaw talagang nais mo na magbago, maminamahal, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. At lakipan niyo po ng gawa yan sa banal na kasulat na Acts 2:38, mga gawa 2:38, yan po ay pangatlo, maminamahal, na reglamento ng kaligtasan, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, maminamahal. Praise the Lord. Sa ikapatawad niyo makasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po ito pagsanib sa anumang bagong reliyon. Hindi po, maminamahal, dati na po itong nasa banal na kasulatan, sinunod na mga naunang apostoles at ipinagpapatuloy ng banal na misteryong ito, maminamahal, upang maging tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Pang-4, maminamahal, ay bautismo ng Espiritu Santo. Pagkatapos mong babautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, antayin mo sa inyong patuloy na pagdalo, patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kayo rin po ay babautismo ng ating mahal na Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, maminamahal. Praise the Lord. Yan po ang ebidensya ay magsasalita ka ng iba't ibang wika, maminamahal. You will speak in tongues, maminamahal. At dahil natanggap mo na ang 4 na reglamento ng kaligtasan, ay huwag mo itong baliwalain, maminamahal, because ipagpatuloy mo na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagat ang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Kapag alam mo ikaw ay pinagpala na, may kaligtasan ka na, hindi mo na ito iiwanan. Magpapatuloy ka na hanggang sa ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. At kapag dumating ang mga pagsubok, ang mga tukso ng kaaway, hindi ka na pwedeng tinagin sapagkat ikay matatag na sa iyong panampalataya. Sapagkat kung ikaw titigil, maminamahal, hindi ka lalagot sa iyong panampalataya. Mabuti sana kung pagkatapos mo natanggap ang ating mahal na Panginoon, agad-agad na tayong kinuha at dinala sa langit. Hindi po, maminamahal. Praise the Lord. Mayroon po tayong obligasyon. Habang nandito po tayo sa lupa, magpapatuloy tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Katulad nating ginagawa ngayon, maminamahal, nanatili tayo sumasamba, nagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon 3 times a week. Wednesday, Friday, Sunday, maminamahal, ikaw ay dadalo upang lumago sa pananampalataya at dito mo naman po mararanasan ang mga dakilang himala ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw, masagana at pinagpalang buhay, mga dakilang mga kababalaghan magaganap sa iyong buhay, proteksyon, maminamahal, praise the Lord, at patutunayan sa iyo ng ating mahal na Panginoon araw-araw kung paano kanya minamahal sa iyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Itaas niyo po, maminamahal, yung mga kamay.
bilang pagsuko ng inyong buhay sa ating mahal na Panginoon, maging sa lahat ng ating mga minamahal. Webcast viewers mo, minamahal, sumabay po kayo sa panalangin ito nang kasama po ang taus-pusong pagsisisi sapagkat lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kinakailan lahat ay magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo po ay sumunod sa panalangin ito ng pagsisisi. Sabihin niyo po, O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Mananatili ako, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus! Amen and amen. Praise the Lord. Kami po mananalangin, mga minamahal. O po dakila naming Diyos na mapagkarihan sa lahat pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang mga tapos sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, bilang salintang tagapagligtas sa Diyos. Patawarin po sila sa pangunang dalangin namin kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Waldes Radameda, your end-time prophet. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ang lahat ng kalamamas sa buhay at panatiliso ng gilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo sila hanggang sa na pagbabalik na sama-sama kami na magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang nasunod niya po, mga minamahal, ay pangalawa pa lamang po. Una at pangalawang reglamento ng kaligtasan. Pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. I-guide na lang po namin kayo, mga minamahal, bilang co-workers and choir members sa ating baptismal area upang maisunod niyo po, masatuparan niyo po ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po idadako, mga minamahal, sa ating prayer for the sick. At binigyan ng buong panahon sa ating beloved Brother Hill Cruz, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Brother Rob Blanco. Sa ating mga pangailangan, mga inibig ko, Amen. Praise God. Ating po iparating na malinaw ating mga pangailangan sa ating dagat sa buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. At isipin po natin na ang ating pong malapason nagpato ng kanyang kami sa ating mga ulo, mga inibig ko. Kung maraming karamdaman, dalawang kami sa ulo. At kung pagkatapos maranasan ka ng lahat ng karamdaman, dalawang kami na mataas para sa financial problem, marital problem, ano mga problema kinakarap. Kaya minsan po tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Ang pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilangsan, aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida and Papa O God. Minsan pa nandito ang lahat ng anak mo na sumasamba sa Espiritu Katotohanan, nagpapakumbaba amin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal kalooban. Patawarin mong bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At bago po sa aming mga pangailangan, patuloy namin sinusumamo, dinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugang kalakasan na aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida. Hallelujah. Praise God. Kalang sambayan upang kami patuloy na may papanalangin, lalakan ng sakdal, banal, kaya sa harapan at makapagdala pa ng maraming kaluluwa, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo, O Diyos, at ibuso po ang espesyal na pagkapalang physical, material, spiritual, para sa kalimang sambayan. Ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan, we pray, at sa lahat po ng mga pangailangan, na sabi mo, tibig siyong kamay, upang di maabot yung pangailangan, hindi sarado yung pakinig, upang di pakinggan ang pangailangan. Kaya sa oras ito, aming pinagkakaisahan, pinalalayas ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, demons of TB, diabetes, sabihin problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, copla, weak lungs, high blood, kidney trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, covetous, poverty, covetousness, communism, lahat ng unimang cancer, calamidad, cast out from us, be bound until and be there forever, problem be solved, vices be gone, be healed in Jesus' name, be in Jesus' name, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Purihin po ating pinakamahal na Panginoon at sa token of gratitude to our loving God na ating po nakamtan ng ating mga panalangin. And praise God, tayo po magkakasang luluksot 3 beses, diyan po sa taas. Bagyan na lang po manibig ko, wag na po kayong luluksot po dyan. Sumigaw na lang po kayo na malakas sa 100%. Sabay-sabay po itong luluksot, sabay-sigaw ng 100%. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon, ating palakpakan natin na Kristomuhay, na inyong ating mga panalangin ay natinanggap na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody, praise the Lord! Sa ating mga announcement, ako pong binibigay po ng sa ating beloved ultimate preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. God bless you, beloved Brother Hill, my beloved co-preacher. At mga unang bago pong panalangin sa ating po pagkatapos, mga unang muli po, patuloy po ang panayaya po mula po sa ating pong minamahal, ating pinagpipitagan ng ginagalang mahal na evangelista po natin. Dearest beloved Honorable Pastor Will Elmera, Alabagats and Sam Prophet, the beloved family po, sa lahat-lahat ng mga kapatiran. At higit sa lahat sa inyo po ay minamahal na kabamayang Pilipino, to all our webcast viewers po, please always stay tuned sa ating pong live streaming every Wednesday, Friday and Sunday po. Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. Friday po, same time din po, 1 p.m. at to 6 p.m. po sa ating po na Villagers Pastor House, mga minamahal. At this coming Sunday, mga minamahal, muli po, tayo po dito po sa Amoranto Stadium, mga minamahal, dito po sa pinagpalang lugar na ito, mga again, mga this coming Sunday po, tayo po ay magtitipon-tipon pong muli, matatagpo po natin ang banal na presensya ng mahalaban dito po sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium. Sa mga hindi po nakakaparito po, mga minamahal, sa mga kababayan namin Pilipino, yung ang Amoranto Stadium po, it is located sa kahabaan po ng Alejandro Ross Avenue po. Kahabaan po along A. Roses Avenue po, mga minamahal. Ito po malapit po sa diyan po sa Fisher Mall sa Quezon Avenue, around 200 to 250 meters from Fisher Mall po. Ito po ang Amoranto Stadium, dito po sa A. Rosas Avenue, Quezon City. Libre po, free admission po. Wala po ngayong babayaran sa lahat ng mga paparito po. Most especially sa mga bagon po, wala pong alalahanin. Admission is free sapagkat lahat po ng mga gastusin ay binabayaran po mismo ng JM, CM, the Jesus Mercy International Ministry. Mga minawang ating pong website, www.jmcm.org, ang ating pong TV program, ang Jesus Miracle Crusade. Inyo po masubaybayan ating TV program tuwing Sabado. Sa gabi po yan, ng Sabado yan po sa Channel 4, which starts at 10:30 p.m. to 12 midnight. Atin na po pong radio program, inyo pong subaybayan, pakinggan ang Jesus Miracle Hour. Yan po yung nightly, Mondays through Saturdays sa DZME, sa Radyo Uno po. Radyo Uno, 15:30 po, mga minamahal. Sa AM band po yan, mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Mga naman, if na-flash po natin, mga cellphone numbers natin, mga landline numbers natin sa mga kababayan po natin na nagnanais po mag-request po ng prayer po or counseling. Mga nariyan po, nyo na lamang po i-jot down 837-29194 and 837-51148. Mga minamahal, purihin po man ang pangalan ng ating pong pinakamahalap. Mga minamahal, sa mga nagnanais pong magpapadala naman po ng kanilang po mga tithes and offerings, pledges, at vows dyan po ay sa ating pong church bank account po natin sa Banco de Oro BDO at ang branch po sa Fairview branch po. Subalit mga all over our country po, sa mga branches nationwide po ng Banco de Oro, maaari niyo pong ihuhulog ang inyo po mga ibibigay para sa gawain ng ating pong pinakamahala. Upang hindi lamang po tayo bagkos mga bilyon-bilyon ng mga taong wala pa pong Kristo, kinakailangan mailapit po natin sa pananamalapit sa Panginoon po, natin buting ginagalang mahal na ibang po na rin, beloved family po. Yan po sa Banco de Oro, mga pwede rin po, kahit kayo pa nasa mga tahanan nyo o opisina nyo po, just as long mayroon po kayong malakas sa internet connection, maaari nyo pong ihulog o ipadala sa, yan po sa nasa, na aking pong nabanggit na ating pong church bank account. At ang pangalan po ng ating pong bank account, mga minahal, yan po ay ang buong pangalan ng ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or JMCM or JMC. Kaya po, ang account number po ay 000-000-3902
0917-68577 at atin. Dakilang Diyos po mismo ang magpapala sa bawat sa. Pumalakpak po tayo muli, magpasalamat sa mahalap ng mulig. Glory to God sa maghapong ito. Napaluguran po natin ating pinakamahalap noon sa puno po ng pastor ng ating mga ka-ating. Dearly beloved, Honorable Evangelist Wilde Ilmeda, Alawagats and Saint Prophet, the beloved family po. At mga sa ating po pagkatapos, ay akin na po kindly po, tumayo na po tayo. Inanya ko ba? So, tumayo po. Kindly po, tumayo na po tayo. Narito po ating minamahal na kapatid. Beloved Brother Willie, my beloved co-preacher. Siya po ang manguna sa ating po closing prayer. Amen. God bless you po, beloved Orton Preacher, Dr. Clarkon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakil at papagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa panalangin ng aming mahal, kagalang-kalang Pastor Evangelista Will Distrada Almeida, your anti-prophet, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, naglulwala at nagpapasalamat sa tagumpay na natapos yung gawain na tunay pinagpala mo, Panginoon. Hallelujah, sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan, nagsilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah, lalo tigit sa lahat ay yung banal at matamis na presensya na pinadarama mo sa amin sa tuwid-tuwid, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pag-iway-walay, Panginoon, alisin mo magiging hadlang sa kung na-disgrasya sa aming daraanan, makarating kaming ligtas sa aming tahanan, nasyong gabay, patnubay, Panginoon, hallelujah. At patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang biyaya sa buong Pilipinas at mga live webcast viewers sa buong mundo, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, ihapon lang po natin, may nagpapa-announce po na iwan daw po niya yung kanyang pong jacket. Isa pong jacket na meron daw po siya mga mahalagang gamit sa restroom po. Kung sino naman daw pong makatagpo po ng jacket niyan, meron po mga valuables inside, ay pakidala na lamang po sa sister's information. God bless you po at tayo po mag-ingat sa ating pong pag-uwi. Amen. God bless you all po mga minamahal. Praise the Lord. We love you all in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love
tingin ako sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with love. Yes, I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord your
name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the name of the God bless you all po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God.